Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guys, another love reading, timeless and general. This is collective, so take what resonates lang po. Maybe some part of the reading, maka-resonate kayo some part of it. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid. Spirit guys, send me messages. Love connections, lessons in life, mga gabay sa buhay pag-ibig. Ang mga nais ninyong iparating sa amin. Three of Swords, Knight of Wands, Two of Wands, Ten of Wands. Malakas na agad dito yung mga fire sign. Queen of Cups, Four of Cups, and Six of Pentacles. Bottom of the deck, Sun. Three of Swords. Broken. Heartaches. Pain. Anger. Loneliness. Sadness. Sobrang kalungkutan at kabiguan ang naranasan mo. Maari sa past relationship mo o sa relasyon mo ngayon o yung itong recent lang na relationship mo. Somehow, ito kasi nangyari dito, sobrang bigat na dalhin pa ang relasyon ninyo or ipagpatuloy pa yung relasyon ninyo. It is too much burden for you to take. Sobrang nahihirapan ka na sa relasyon na to. Maaari kasi dito, maraming mga factors kung bakit minsan nag-failed at nagiging toxic ang isang relasyon. Ayan, Ten of Swords. Sobrang paulit-ulit. Ito yung dahilan. Paulit-ulit kang sinasaktan at niloloko ng person mo. Kaya yung dito, Ten of Swords dito, ayan 10 beses kang halos sinaksak patalikod. Ibig sabihin, niloko, paulit-ulit na ginagawa niya yung kalokohan niya. Cheating, lying, and everything. Kaya it is too much for you to take na. Sobra na. Hindi mo na kaya. Araw-araw ka na lang umiiyak. Araw-araw ka na lang na nagtatanong bakit ganun ang ginagawa sa iyo ng taong yun. So, ibig sabihin wala nang pagmamahal at respeto tong taong to sa iyo. Samantalang ikaw, mahal na mahal mo pa rin siya. Pero paano ba yun? Mahal mo yung taong yun pero wala naman. Hindi na healthy. At ang pinakamasakla pa dito, paulit-ulit kang niloloko. Kasi kung palagi mo siyang patatawarin, yung mabilis kang magpatawad at tanggapin siya, kahit paulit-ulit ng ginagawa niya, wala na yun. Talagang minamanipulate ka na lang yun, na kung maaaring magbabago na siya ganito, tapos pag tinanggap mo, pinatawad mo, ayun na naman siya. Kapag ganun,
nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo kasi hindi ka niya nire-respeto tapos hinahayaan mo lang eh. So, mahalin mo yung sarili mo, irespeto mo yung sarili mo, pangalagaan mo yung sarili mo. Kapag sa unang pagkakataon, maari pa, pero kung paulit-ulit na lang, ay wag na. It's better for you to take care of yourself, self-love, and to respect yourself, na hindi na dapat hayaang panggawin ng kahit sino. Mahal mo nga yung taong yun, mahal ka ba niya? Kasi kung mahal ka niya, bakit kanya sasaktan pa ulit-ulit? Niloloko ka lang niya. Minamanipulate ka lang niya. Sabihin mo, ay magbabago naman yun eh. Magbabago ba yun? Kailan pa? Siguro kapag wala ka na sa buhay niya, doon niya marirealize yun. Kung mararamdaman na niya yung kawalan mo sa buhay niya, at lalong-lalo na kapag inabot na siya ng karma sa mga lahat ng pananakit na ginawa niya sa'yo. May balik naman yan eh. Lalo na kung mag-asawa kayo, paulit-ulitan ng loko to sa'yo. Wala. May karma talaga yan. So, mas mahalin mo na muna ang sarili mo. Self-love and care. Okay, mahirap. Kasi doon ka pa rin nagdidwell. Sa kanya pa rin. Sobrang sakit na, pero siya pa rin. Pero marami naman tao nandiyan sa paligid mo na nagmamalasakit sa'yo. Meron pa nga isang kaibigan na malayo, pero palagi mong kausap. Na sobra talagang iniisip ka, nagmamalasakit. At merong mga tao talagang na gustong puntahan ka kasi gustong ipamulat sa'yo. Kung nagbubulag-bulagan ka, o gustong ipaintindi sa'yo, kung nagbibingi-bingihan ka, na kailangan mas mahalin mo yung sarili mo. At tama na. Darating ang araw, matatauhan ka rin. So, this sun symbolizes new hope, new beginning. At ito yung pagkakataon para magsimula ka muli. Magkakaroon ka ng maraming blessings and you will give it. You will share it generously sa mga taong nandiyan sa paligid mo na mas kailangan ng tulong mo. So, ganun po yun. Kapag nagdaan ka sa isang ganitong klaseng relasyon, pakamahalin mo yung sarili mo, ingatan mo yung sarili mo, irespeto mo yung sarili mo, lumayo ka sa ganong klaseng tao, para mas mabigyan ng buhay at panibagong sigla ang sarili mo. At maniwala ka that someday, lahat ng ginawa sa iyo ng taong yon, may karma yan, may balik sa kanya. At ikaw, kung hindi ka nagpakasama, mas nagpabuti ka pa, you still being kind sa mga taong nandyan sa paligid mo, pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, diba? Mas naging mabuting tao ka pa, you will be blessed. And that's so much blessings may i-share mo sa ibang tao. At malalaman mo that you have some purpose in life. At marami kang lessons. Maraming lessons na naidulot sa iyo yung naranasan mo. Una kasi nahihirapan ka kasi feeling mo nakastuck ka lang sa ganong klaseng sitwasyon eh. Pero ang totoo niyan, ikaw lang sa sarili mo ang nag-iisip yun. Ikaw lang sa sarili mo ang hindi makapag-alis na sa sitwasyon na yun. Pero mabuti na lang nagawa mo na lumaya, na palayain ang sarili mo doon sa taong yun. At mas naging matatag ka, mas naging malakas ka. Three of Cups. Your friends will celebrate with you. Finally,
Natauhan na. Ace of Wands. Ito panibagong pagkakataon para muling sabihin natin umusbong yung apoy dyan sa damdamin mo. But this time sa mga bagay na gusto mong gawin. Sa mga bagay that you are passionate. Diba? For yung mga bagay na hindi mo nagawa nang nandito ka pa sa taong to. Four of Wands. This is 11-11 cards. This means that there will be someone from your past or maybe from an old friend na babalik sa buhay mo. At maaring siya yung magiging gabay mo, siya yung tutulong sa'yo, yung tunay na nagmamalasakit. And nandito yun, yung kanina binanggit ko. Two of Wands. Meron kang kaibigan sa malayong lugar na tunay na nagmamalasakit sa'yo, maybe an old friend, o sabihin natin, yung pinaka-ex mo pa, hindi itong toxic na to, kundi yung someone, magkakaroon kayo ng reconnection. And that reconnection, siya yung magbibigay muli at tutulong sa'yo to give you new life. At maaring siya na rin yung makatuluyan mo. Etong someone na to, from your past, maybe an old friend, siya yung tunay na nagmamalasakit sa'yo. Siguro hindi siya makapasok sa buhay mo kasi dati masyado ka nakastuck dun sa taong yun. Sa taong toxic na yun na minamanipulate ka. Pero ngayon dahil tinulungan mo na yung sarili mo mapalaya sa taong yun, nandito na ngayon yung isang tao na matagal na naghihintay sa'yo. Yung tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo. Cassette. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Ito siguro yung nararanasan mo minsan, no? Paulit-ulit mong pinapakinggan, kung ano yung mga, or paulit-ulit mong iniisip, nire-replay mo in your head, in your mind, yung mga napagdaanan mong sakit dun sa taong yon. At maaring kinukondisyon mo yung sarili mo na kaya mong makawala doon, or kinukondisyon mo yung sarili mo at nagpapakatatag ka to start over again with your life. Ask for what you want. Let the universe and other people know what you need. Sabihin mo lang sa universe, sabihin mo lang kay God. At maari doon sa mga kaibigan mo kung ano yung kailangan mong gawin. Minsan wag mong suluhin, wag mong sarilinin, lalo na kapag sobrang bigat na ng nararamdaman mo. Kasi kapag kinikip-kip mo yan dyan sa dibdib mo, hindi mo na ilalabas, o tapos isip ka ng isip, doon yung mga nababaliw o nawawalan ng tamang katinuan. Kailangan mo yan, confide with your friends, with your family. Hayaan mong tulungan kanila. Makakayanan mo yung pinagdadaanan mo. At maniwala ka, there is someone coming back into your life, someone who is good, someone who is kind and with good intentions, tunay at nagmamalasakit sa'yo. At maaring siya na. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Have a good day po and God bless. Follow me in Facebook and TikTok. Bye!